Batiin, natin nyo ba yung katabi ninyo ng Happy New Year? Baka ngayon lang kayo nakita niyan. Chance nyo na nabatiin yan ng Happy New Year. Sabi po na kinanta natin kanina, God is good. And all the time. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Ang mensahe po ngayong umaga, sa ating pong pagsisimula ng taong ito, 2026, ay aking pong pinamagatang the shaking of the vipers, overcoming attacks through God's power. Wala po yan sa Acts chapter 28 verses 1 to 6. Yung binasa po dito na talata ay sinabi po na ipinagpag lamang ni Pablo yung ahas. Ano? Pag sinabi po natin vipers, ito po ay mga kamandag. Ano ba ang sinasabi po ng Biblia ng mga kamandag na ito? Kamandag po na kung saan ay sumisira, pumupuksa, at pinanghihina nito ang ating pananampalataya. Dahil po sa mga suliranin, problema, o iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay na hindi po natin inaasahan at hindi rin po natin nagugustuhan. Subalit paano nga ba natin ma-overcome itong mga bagay na ito sa ating buhay? Lalo na yung pag-atake sa atin ng kaaway at pag-atake ng iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay. Ito po ay mapagtagumpayan lamang natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, shaking of the vipers, overcoming attacks through God's power. Tayo po ipanalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sapagkat amin pong napagtagumpayan na naman ng isang taon na kung saan ay lumipas sa aming buhay. Salamat po dahil tigibman ng hirap at dusa ang mga nagdaang taon. Meron din namang mga tagumpay na aming pong nararanasan. Sapagkat tunay nga po, Diyos, na kapag kami ay makipag-isa na sa iyo, kay Kristo, hindi po kami iwanan, hindi po kami pababayaan. Sapagkat kasama ka namin, Panginoon, mula noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Diyos, sa iyong mga pangako sa amin. At ngayong taon na ito, namin pong kakaharapin. Hindi po namin alam kung ano po ang patutunguhan namin. Subalit patuloy kami magtitiwala sa iyo. Dahil ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan. At ikaw ang Diyos na nakakaalam ng higit sa aming kinabukasan, Panginoon. At kung ano man ang mangyayari sa bawat isa sa amin, sa bawat individual, sa bawat pamilya, sa ministry ng mundong ito, Panginoon, ng bansa ito. Salamat, Lord, dahil meron kaming Diyos na aming pong sinasandalan, inaasahan sa kabila po ng mga paghihirap at pagdurusa o mga mahihirap na pangyayari sa aming buhay. Lord, sa mensahe mo ngayong umaga, hinihiling po namin na mangusap po kayo. Buksan mo po ang aming puso at aming isipan. At ang iyong banal na Espiritu sa kikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. At maunawaan po namin ang hiwaga ng iyong mga salita ngayong umaga. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Shaking of the vipers, overcoming attacks through God's power. Pagka sumapit po ang bagong taon, naging tradisyon na po nating mga Pilipino, yun pong magpaputok. Di ba? Mag-ingay at maghanda ng masasarap na pagkain. Yung mga pagkain na pinapaniwalaan natin magdadala sa atin ng swerte. Noong kami po ay dahil ilang oras na lang New Year's Eve na, galing po kami sa Amono Hospital, nagpa-check up, no? At hinintay namin yung result ni Ice. At pag sa daanan pa lamang, grabe na yung mga paputok, no? In fact, sa iba pong lugar, sa Tondo, may mga namatay, ano?
may nasunog na bahay. Parang dahil po sa iyo ng mga nakikita at na experience namin along the way, pauwi sa amin, doon papunta sa bahay ko ng nanay ko. Ang daming mga tao na nasa kalsada, yung iba nagiinuman, haharangin ka, tuturututan ka, itatapat pa sa tenga mo, sa mukha mo. Bigla ko pong nakita yung malaking comparison mula po sa past administration. Nung binawal po yung paputok, pwede yung mga fireworks lang, Dahil po nung panahon na yon, dahil wala pong mga tao, walang pinagkakabalahan ng tao na mapaputok sa labas, karamihan po ng tao, buong pamilya nasa loob po ng tahanan. Tama po ba? Sino naka-experience no? At sabi ko sa sarili ko, sabi ko nga kay Ice noon, parang napakaganda noong mga panahon na yon. Dahil meron pang nagkakaroon ng magandang pagkakataon ang isang pamilya na magsama-sama sa isang hapagkainan at doon manalangin at magkaroon ng sharing patungkol po sa mga nangyari from the past years at kung ano yung mga bagay na hihilingin sa Diyos para proteksyonan ang taong darating. So doon ko po nakita yung napakahalaga na ang isang pamilya ay magsama-sama. In fact, kung para sa akin, hindi na kailangan natin magpaputok. Bakit nga ba tayo nagpaputok? Para daw maalis yung malas. Nag-iingay tayo para maalis yung malas. Pero yung mga biktima ng mga malakas na pagsabog at paputok at pagsunog ng mga tahanan, ano po ang masasabi po? Paano po natin i-deal yung gano'n pong mga pangyayari sa buhay ng ibang tao? Pwede ba natin sabihin, ay, kaya sila nagkaganon kasi minalas sila ngayong taon? Pwede ba natin sabihin yung gano'n? Nakagagawa ng ibang tao, pero yung ibang tao po ang nagpurusa. And this morning, I'd like to share with you, mga kapatid, paano po natin harapin itong taon na ito? Wala po sa sinasabi nating mga malas o pag-atake ng kaaway, mga problema o mabibigat na suliranin sa ating buhay at higit sa lahat sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi ko na po babasahin ito pong Magawa, chapter 28, verses 1 to 6. Sapagkat ito po ay binasa na kanina. Salamat po, Ann, sa pagbabasa ng mabuting balita mula sa ating Panginoon. Ito pong Acts chapter 28 verses 1 to 6. Ito po ay journey ni Apostol Pablo patungo po sa Roma. Ibig sabihin siya po ay maglalakbay patungo sa Roma. Bakit siya pupunta sa Roma? Si Apostol Pablo po ay isang bilanggo. At doon po siya sa Roma lilitisin. Doon siya lilitisin. Ibig sabihin doon niya makukuha yung hustisya, yung katarungan mula sa pag-aakusa sa kanya ng lipunan, ng gobyerno. At makikita po natin dito kung nasundan po natin o kung nagbasa po ninyo yung chapter 27 ng mga gawa, makita po natin doon yung napakaraming suliranin naranasan po ni Apostol Pablo. Ang dami pong mga paghihirap na kanya pong naranasan papunta po sa Roma bilang isang bilanggo. Andun po yung napakalakas na bagyo na kung saan ay naging dahilan para mawasak at lumubog yung barko na kanilang sinasakyan. Subalit, makikita po natin dito mga kapatid, yung pangako ng Diyos, bago pa lang sila maglayan, ay inaliw po ng anghel ng Diyos, ito pong si Pablo,
At sabi po dito sa mga Gawa chapter 27 verse 22 to 25, ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos. No, sabi niya sa kanyang mga kasamahan, mga tripulante, mga bilanggo din, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. In verse 25, kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. No? Sabi niya, nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinasabi niya sa akin. So ito pong encouragement ni Paul sa kanyang mga kasamahan ay bago po sila sumakay sa barko. Papunta po ng Roma. Subalit, makita po natin dito na habang sila po ay naglalayag patungo po sa Roma, sila po ay, ang kanilang pong barkong sinasakyan ay nalunod at sila po ay na-stranded sa isang isla. Subalit lahat po sila ay buhay. Alisunod sa pangako ng Panginoong Diyos sa kanila. At nung sila po ay nandoon na sa isang isla na tinatawag po ng Malta, ay sinalubong po sila ng mga mababait na katutubo, mga nitibo ng mga tao. At sila po ay tinanggap ng maayos at nagpainit ng apoy dahil galing po sila sa sa tubig, no? At sila po ay nilalamig. Subalit isang matinding gulo ang dumating sa kanila. Lalo na po kay Apostol Pablo. Dahil sinabi po ng talata na binasa natin kanina, habang si Apostol Pablo ay nangolekta ng mga kahoy na panggatong. At itong ito ay kanyang inihagis doon sa apoy, ay merong lumabas na ahas or ulupong. Ang ulupong po ay ang kamandag na ahas na talagang ay segundo lang, no, ay maaari na pong ikamatay ng isang tao nakagat nito. Isang ulupong na kung saan ay sumalaki kay Pablo. Subalit makikita po natin dito kung paano niya ito na-overcome, paano niya ito napagtagumpayan. Ang mga ulupong po ay madalas na lumilitaw mula sa apoy ng buhay. At sa panahon po ng kaguluhan, tayo po ay nanghihina, nadi-discourage tayo. Maging ang ating pananampalataya ay naapektuhan. Subalit may pangako ang Diyos para sa panahong mapanglaw ang ating buhay. Sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Amen? Tumuwid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutubog. Napakagandang pangako ng Diyos sa ating lahat. Amen? Kaya dito po ay makikita natin na ipinagpaglamang ni Pablo ang ulupong o yung ahas nung siya ay salakayin. At dapat din natin itong gawin tuwing tayo po ay makakaranas ng ganitong sitwasyon ng ating buhay. Now, the question is, ano nga ba ang mga kamandag na dapat nating iwaksi? Sabi ko kanina, yung kamandag na sumisira, pumupuksa, at pinanghihina ang ating pananampalataya. At paano tayo magtagumpay sa ganitong pangyayari sa ating buhay?
Dito po makikita natin sa mga Gawa chapter 28 verse 2, napakaganda ng ipinakita sa amin ng mga taga roon, sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsika sila at inasikaso kami mabuti. Sabi pa sa verse 3, si Pablo naman namumulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula ro'y lumabas ang isang ahas, tinuklaw siya at pinluputan ang kamay ni Pablo. So, the first point is, shake off the viper of discouragement. Iwaksi ang mga kamandag ng discouragement. Bakit? Bakit ito ang mensahe? Kung mapabasa po natin, sabi po sa verse 2, napakaganda ng ipinakita ng mga netibo, ng mga taong tumanggap kila Pablo kasama ang kanyang mga kasamahang bilanggo. At bilang pag-welcome sa kanila ay nagsika sila ng apoy. Sila po ay inasikasong mabuti. At bilang ganti, ano po ang ginawa ni Pablo? Sabi niya, sa verse 3, si Pablo naman namumulot ng kahoy. Ibig sabihin, dahil nakita niya maganda ang pagtanggap sa kanila, pinakitaan sila ng mabuti, ano pong ginawa ni Apostol Pablo? Siya rin po ay nagpakita ng kabutihan sa kanila. Sila rin po ay tumulong sa kanya o sa kanila, sa mga taong naroroon. Subalit, sa kabila nito ay lumabas po ang isang ahas. Ang isang ulupong at inatake itong si Pablo. Inatake siya habang siya ay tumutulong. Inatake siya habang siya ay gumagawa ng mabuti. Nagtitipon siya ng isang bugos ng mga patpat para sa pagsiga ng apoy at makatulong man lamang siya sa mga taga-isla. Subalit iyon pa ang nangyari sa kanya. Nakarinig na po ba kayo ng salitang ganito? Ano ba yan? Tumulong na nga ako. Ako pa ang napasama. Hello? Relate? Ano ba yan? Lord, bakit ganito? Ako na ang tumulong. Ako pa ang napasama. Grabe ang hugot na. Minsan ganun po ang dumadating sa buhay po natin. And that's the reality. Nakakaranas po tayo ng discouragement despite doon po sa mabuti nating ginagawa. Amen? Nakakaranas po tayo ng ganito po mga sitwasyon sa ating buhay kapag tayo po ay may ginagawang mabuti. Sabi nga, hindi natin ma-please ang lahat ng tao. Pero gayon pa man, yun po ang realidad ng ating buhay. Madalas na lumilitaw ang kamandag ng discouragement kapag tama ang ating ginagawa. Hello? Madalas na lumilitaw ang mga kamandag ng discouragement kapag tama ang ating ginagawa. At kung nangyari yun kay Apostol Pablo, hinayaan niya yung pag-atake ito na alam niya magdudulot sa kanya ng pagdududa. Pero hindi niya po ginawa. Hindi niya sinabi, Lord, bakit ganun? Tumulong na nga ako. Ako pa yung napasama. Ako pa yung natuklaw ng ahas. Marami naman nagsiga dito, bakit hindi na lang sila? Pero anong ginawa ni Apostol Pablo? Hindi siya nagduda sa kapangyarihan ng Diyos. Sa halip ay ipinagpag niya ang ulupong at inaalala niya yung pangako ng Diyos na kaligtasan. Ano bang pangako ng Diyos sa kanya?
Gawa chapter 27 verse 24. Sinabi niya pa sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Napakaganda po na sinabi ng Diyos dito, no? Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Ibig sabihin si Paul habang kasama ng mga kasama niyang tripulante, mga bilanggo, hindi sila mapapahamak hanggang kasama nila si Apostol Pablo. Hindi rin iniisip ni Pablo, Lord, bakit ganon? Sabi mo sa akin, alang-alang sa akin, ililigtas mo lahat ng mga kasamahan ko. Pero bakit ako lang yung mapapahamak? Never niya pong sinabi. Sa halip ay ipinagpag niya yung ulubog na ito, yung kamakamandag na ahas, at inalala niya yung pangako ng Diyos na siya pala ay magiging blessing doon sa kanyang mga kasamahan. Amen? Tayo po ba ay nagiging blessing sa ating pong mga kasamahan? Nagiging blessing ba tayo sa kanila? Okay lang mo. Mamaya pa, magtatanong ako. Tanungin ko sila. Tanong niyo mamaya. Opo. Naging blessing ba ako sa iyo? Masakit sa ulo. Pero tingin ko hindi na kailangan tanungin pa. Ano? Dahil nakikita mo siya, ibig sabihin, nagpapatuloy siya. Amen? Nagiging blessing ka, nagiging blessing din siya sa iyo. So vice versa, yung blessing ng Panginoon. Hayaan mo ang mga pangako ng Diyos na magliligtas sa iyo. Iwaksi ang mga discouragement sa iyong buhay. Amen? Ganun po ang dapat natin gawin. Shake off the viper of discouragement. Second, shake off the viper of criticism. Sabi po ng verse 4, nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabiting sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro mamamatay tao iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya ay mabuhay. Makita po natin yung mabilis na reaction ng mga taong nakapaligid kay Apostol Pablo. Sinasabi nila na walang duda na ang lalaking ito ay isang mamamatay tao. Yung mga taong ito ay mabilis ang kanilang paghusga at mag-akusa ng mali sa kanyang kapwa. Church, ikaw ba ay nahusgahan ng mali at pinaratangan ng mali? Huwag kang mag-alala dahil hindi lamang ikaw ang dumaranas niya. Even Jesus was constantly criticized. Maging ang Panginoong Jesus, siya po ay pinaratangan. Ano ang paratang sa Kanya? Mateo chapter 9 verse 3, may ilang tagapagturo ng kautusan na naroon ang sinabi nila sa kanilang sarili, nilapastangan niya ang Diyos. Pinaratangan si Jesus ng mga taong ito, ng mga religious leaders na ito, na si Jesus ay blasphemer. Nilalapastangan niya ang Diyos. At sabi pa, nakapagpalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. So si Jesus ay inakusahan ng pakikipagsabuatan kay Satanas. So makita po natin sa mga talatang ito na maging ang Panginoong Jesus, hindi lamang po tayo, hindi lamang ikaw, hindi lamang sila ang inaakusahan
ng mali, pinaratangan ng mali, kundi maging ang Panginoong Jesus. Subalit paano nga ba siya tumugon? Jesus responded to his critics in 1 Peter chapter 2 verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humaton. Hallelujah. So shake off the viper of criticism by looking to Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So kung tayo po ay makakaranas ng kritisismo, pagpuna, at paratang mula sa ibang tao, gawin natin kung ano ang ginawa ni Jesus. Ipagkatiwala natin sila sa Diyos na siyang matuwid na humatol at nagbibigay ng katarungan sa lahat ng inaakusahan ng mali. Tumingin tayo kay Jesus. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Siya ang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Thirdly, shake off the viper of low expectations. Makagawa chapter 28 verse 6, hinihintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Pero na matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala, siya'y isang Diyos, sabi nila. So inaasahan po ng mga katutubo na itong si Pablo ay mamamaga yung kanyang katawan at hanggang sa siya ay mamatay. Katulad rin po ng mga naranasan ng bawat isa sa atin. Some have low expectations of us as a Christian. Mababa ang pagtingin ng ibang tao sa atin bilang isang Kristiyano. Minsan may mga tao na iniisip nila na madadaba ka at mahuhulog. May mga tao na hinihintay ka nilang bumalik sa dati mong landas o gawain. Hindi yan magbabago. Babalik yan sa dati niyang buhay. Hindi yan magpapatuloy. Tignan lang natin. No? Minsan may mga ganong tao na tinitignan tayo na yung kanilang expectation sa atin ay hindi tayo magpapatuloy. Hindi yan magpapatuloy. Mahuhulog yan sa kasalanan ulit. Magbabackslide yan. Hindi na yan makakabalik. Ano po ang ating gagawin? What should we do as Christian? Shake off the faithless conclusions of others. Amen? Ano daw ang gagawin natin? Iwaksi mo ang kawalang pananampalatayang konklusyon ng ibang tao. Sabi nga sa talata, ipagpag mo lang. Hindi mo kailangan magpaputok para pantabuhin ng malas. Shake off the faithless conclusions of others. Amen? And prove them wrong by being faithful to your Lord.
Hallelujah. Palagpakan natin ang Panginoon. Patunayan mo na sila ay mali sa pamagitan ng iyong pagiging tapat sa Diyos. Huwag mo silang pakikinggan. Ang pakinggan mo ay ang boses ng Diyos. Nasabi ng Diyos, magpatuloy ka, anak. Magpatuloy ka. Hindi ka na mahuhulog, hindi ka na babalik sa dati mong buhay. Sa halip ikaw ay lalago sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. So, church, gawin po natin kung ano ang ginawa ni Pablo. Noong dumating sa kanya yung mga pagsubok na ito, si Pablo po ay nakaligtas mula sa pagkawasak ng barko at nung siya ay nahaharap sa makamandag na ahas o kagandang ahas, at sa kabila po ng nakikitang panganib, hindi siya nasaktan. Mga kapatid, hinahamon tayong mga mananampalataya na magtiwala sa proteksyon at kapangyarihan ng Diyos sa harap ng mga pag-atake. Amen? Kapag nahaharap po tayo sa isang espiritual na oposisyon, mahalagang tandaan na bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang matatag at iwaksi ang mga pag-atake ng kaaway. Tutulungan tayo ng Diyos na maunawaan kung paano umasa sa lakas ng Diyos sa panahon ng mga pagsubok and trusting God's providence. Trust His divine protection. Amen? Trust His divine protection. Ang protection ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating lakas, kundi sa Kanyang katapatan. Amen? Sa pagkaligtas ni Paul sa kagandang ahas, ito po ay nagpakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang sandata na maaari nating gamitin. God's power is greater than any weapon the enemy may use. Ang makamandag na ahas ay kumakatawan sa mga espiritual na pag-atake. Ngunit, tinitiyak ng Diyos na ang kanyang mga tao, ang kanyang mga anak ay mananatiling hindi masasaktan kapag sila ay nagtiwala sa Kanya. Kapag tayo ay magtiwala sa Diyos, maaaring makaharap tayo sa mga paghihirap sa buhay. Ngunit, ang proteksyon ng Diyos ay nagbibigay ng isang kalasag laban sa lahat ng pinsala. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugang iiwasan natin ang gulo. Ngunit kasama natin siya sa gitna ng gulo. Normal po sa atin ang mga tagasunod ni Kristo ang may kaguluhan. Subalit, kasama po natin ng Diyos sa gitna ng gulo na ito. Amen? Ang di natitinag na pananampalataya ni Apostol Pablo ay nagpapakita po sa atin na hindi tayo dapat matakot sa anumang pag-atake ng kaaway o sa anumang mga kamandag na nakakapinsala, pumubuksa, sumisira at nanghihina ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen? Sabi nga nung mensahe last Sunday, kasama natin siya mula noon, ngayon at magpakailanman. He is present in every step of the way. Bawat hakbang natin, kasama natin ang Diyos. Yung mga pagtatangka ng kaaway na saktan tayo ay walang saysay kapag ang presensya ng Diyos ay nakapag
higit sa atin. Hallelujah. Ikalawang aplikasyon na atin pong i-apply sa ating pong buhay, pananampalataya sa harap ng kahirapan. Faith in the face of adversity. Makikita po natin dito sa talatang binasa natin na yung agarang tugon ni Paul sa kagandang ahas ay ang pagpag nito. Yung pagpag. Ang mga mananampalataya ay may kakayahan na labanan at mapagtagumpayan ng kahirapan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa sarili nating buhay, dapat din po tayo magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos na mapagtagumpayan natin at malampasan natin ang mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay. At tayo po ay tumatayong matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang hamon ay huwag pong hayaang mabagabag ng kahirapan ang ating pananampalataya. Kung paanong tinayaan ni Paul na magagandang ahas na humahadlang sa kanya. Tinawag tayo na umasa sa lakas ng Diyos upang matiis natin ang lahat ng mga paghihirap na maaari po natin maranasan sa buhay. At alam po natin ang ating pananampalataya sa Diyos ay magpapahintulot sa gitna ng pagtsatsaga at pagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Church, tapusin po natin ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pag-challenge. Hamon sa ating buhay. Naranasan mo na ba ang mga sandali kung saan pinoprotektahan ka ng Diyos sa mga paraan na hindi mo inaasahan? Ano ang iyong naging tugon? Katulad din po ba ang ating tugon sa tugon ni Apostol Pablo? Nainiwaksin niya ang lahat ng mga kamandag ng discouragement, kamandag ng negatibo kritisismo, kamandag ng low expectations. At sa anong mga paraan mapapalakas ang iyong pananampalataya upang umasa sa kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng problema. Yan po ang nais kong iwanan sa inyo ngayong umaga. Ulitin ko po, sa anong mga paraan mapapalakas ang iyong pananampalataya upang mas umasa ka pa sa kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng mga problema. Jesus came to give us abundant life. Amen. John chapter 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana at ganap. Amen. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Pumarito siya upang magkaroon ng buhay. Anong klaseng buhay ito? Buhay na masagana at ganap. Mari po tayo magtagumpay araw-araw sa kabila ng pag-atake ng kaaway sa ating buhay. Subalit, tayo po ay sinangkapan. Equip na po tayo ng banal na Espiritu upang tayo po ay magtagumpay. Inihanda na po tayo ng Diyos. At patuloy niya po tayong sasamahan. Tayo po ay patuloy niyang gagabayan
Mga kapatid, saan na yun? Wala na. Ipagpag o iwaksi ang mga kamandag na iyon at damhin ang kagalakan ng Panginoon. Magtiwala sa banal na proteksyon ng Diyos at manatili ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon sa harap ng kahirapan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, habang iniisip po namin ang iyong katapatan sa buhay ni Apostol Pablo, hinihiling po namin sa oras na ito, nabigyan mo po kami ng parehong tapang at katatagan. Tulungan mo kaming harapin ang bawat pagsubok na may kumpiyansa, may lakas ng loob, sa pagkakaalam na ikaw ay kasama namin at kami ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamagitan ni Kristo. Turuan mo kaming umasa sa iyong lakas, magtiwala sa iyong plano para sa aming buhay. Idinalangin po namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng lakas ng loob at buong tapang na sundin ang iyong pagtawag at iwaksi ang bawat hadlang na nagtitiwala sa iyong banal na kapangyarihan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga pangako at sa pagiging palagi mo naming saklolo sa oras ng pangangailangan. Ibinibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. God bless you.